Hallelujah. So, sa pagpapatuloy po ng the resurrections, ay ito na po yung linggo ng ating serye. Ano po? Ng the resurrections. So, tayo po ay humanda makinig ng salita ng Diyos sa umagang ito. Handa na po ba ang lahat? Yan. Sabihin mo sa katabi mo, handa na ka ba? Yan. Praise God. So, tayo ay dumako na sa ating mensahe. Pinabagatan po natin mula ay tungo sa pananampalataya. So alam naman po natin na ang pagkabuhay ng ating Panginoon ay isa sa sinasabi po natin na magandang nangyari sa balat ng lupa. Yan. At doon po sa ating mga napag-aralan, at naparaan ng nating mensahe ko po at mensahe ni Kuya Henry, ay makikita po natin kung paano kumilos ang Panginoon at kung paano pinakita yung kanyang kapangyarihan sa atin. Yan. So ngayon, pag-aaralan natin dito ngayon yung sinasabi po natin na sino ba yung mga tao na nakakita kay Kristo at sino yung nakasalamuhan niya after na siya ay ma-resurrect. Yan. Naniniwala kayo doon? Na si Jesus ay na-resurrect? Yan. Sino naniniwala? Yan. Amen. Praise God. Kung naniniwala po kayo, mabuti. Diba? Yan. Ang sabi po doon sa ating tema, mula sa patnubay, patungo sa pananampalataya. Doon po sa nabasa kanina, sa John chapter 20, 24 to 29, sabi po doon, basahin ko muli, ngunit si Tomas na tinatawag na kambal, ay kabilang sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sinong Panginoon? Si Jesus Christ. Sumagot si Thomas, hindi ako naniniwala. Hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At hindi ko nailalagay ang aking daliri sa kanya at mahawakan ang kanyang mga tagiliran. Sabi doon sa 26, makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Thomas, iligay mo ang diri sa akin at tingnan mo mga kamay. Mo ang iyong mga kamay sa aking tagiliran, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Thomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba? O ka na ba? Kita mo na ako? Pala silang hindi nakakakita, ngayon naniniwala. Purihin sa pagbabasa ng... Tingnan niyo po marami po natin ngayon ang pagdududa ay rampan. Diba? Sabihin natin, sample natin. Itong si Thomas, ba? Kilala nyo ba si Thomas? Hindi yun si Mang Tomas, ha? Si Thomas, na isa sa mga isa sa mga apostol ng ating Panginoon Diyos. Tinatawag natin siyang the doubting Thomas. Sa buhay natin, ang buhay natin ngayon ay puno ng pagdududa kung minsan. Diba?
Pag sinabi mo, uy, di ba kasama ka doon sa... Nakapasa ka. Hindi naman. Hindi ko pa nga nakikita. Ganyan tayo, di ba? Maraming senaryo sa buhay natin na ang tingin natin ay laging pagdududa. Di ba? Pag sinabi ko ba si Kuya Hadj ay pogi, magdududa ba kayo? Di ba? Ito ba kayo? Ay, hindi daw yan. So, ibig sabihin, Hadj. So, ibig sabihin, lahat tayo minsan, lagi pagdududa. Yan. Di ba? Ang pagdududa ay napakahirap. Ano po? Sa isang taong tulad po natin. Kasi minsan sa atin, naging likas sa buhay natin yung pagdududa. Yan nga. Sino yung mga may... Yan. Sino yung mga may mga boyfriend at girlfriend? Di ba? Minsan yun na nagduda kayo sa inyong kapartner? Ha? Oo. Sagot agad si Ate Ping. Kuya Tony, hi, kumusta dyan sa abroad? Ayun na, ano yan? Nag-o-online. Yan. Purihin ng Panginoon. So, napakabuti po ng Panginoon. Ano? Dahil, ang buhay po natin, kailangan dapat mayroon tayong tinatawag po laban doon sa pagdududa. Yan. Bako po baga? Hindi dapat hahantong sa bagay na pisikalan, yung pagdududa. No. Dapat kailangan isang tabi siya, kundi pag-usapan ang pagdududa. Kasi isa siya sa mga bagay na makasalanan. Tulad ni Thomas, nagduda siya eh. Kung nababasa natin, doon sa una, sabi doon, ngunit si Tomas na tinatawag na kambal sa kabila ng 12 ay wala roon nang dumating sa Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ito yun after, nung mag-resurrect, nakita agad ng mga alagad. Itong si Jesus, ay wala nun si Thomas. Siguro naglabas-labas siya, tingnan niya kung ano yung mga nangyari, yung senaryo, hindi niya matanggap na wala na yung kanyang guro. Kaya siguro lumabas-labas siya, naghiwalay siya doon sa mga kanyang mga kasamahang apostol. Kaya, sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. Kaya minsan biga, ang tao, pag tinanong mo, may utak ka ba? Yan. Di ba? Sabi ba? Sabi ni Kristo na naman ko palang may utak ako kung nung kailan ako na-aksidente. Sabi ni Kuya Hadj. Tingnan niyo po, minsan ang buhay ng tao, hindi minsan ginagamit yung utak. Hindi ginagamit yung pag-iisip, kundi minsan ginagamit yung emosyon. Tingnan niyo po dito, sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang kamay. At hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran. Ang gusto niya is see is to believe. Ganyan ba tayo, mga Kristiyano? Kailangan maniwala muna bago makita. Ganyan ang tsuri ng mundo. See is to believe. Pero, ang tsuri ng Panginoon ay ito. Believe first and you will see. Di ba? Ang ganda, no? Kung titingnan natin sa buhay natin, para makita mo yung kalwalhatian ng Panginoon at pagkilos ng Panginoon, you need to believe first and you will see. Yan. Yan. Sa mga nanay daw, pag hindi mo nakita, makikita mo.
Kuya Hans, pag galit ang nanay, pag sinabi ng mga anak ko, di ba may pinapahanap ako sa'yo? Pag hindi mo nahanap, makikita mo. Yan. Mga nanay, tama ba? Yan. At nanahimik ang mga nanay. Right. O sabi doon, nakalipas ang isang linggo, di mo ba? Doon na tayo kung sino si Tomas. Si Tomas ay tinatawag nating Didymos o tinatawag kambal ang tawag sa kanya. Sa 12 apostol ni Kristo na masigasig, sa pagsama sa Panginoon, sa pagbahagi ng mabuting balita. At tinagurian siyang a doubting Thomas. Ang katangian niya ay mayroong katapangan. Kung babasahin niyo doon sa John chapter 11, verse 16, na andun siya sa katapangan that stand in the truth. Dapat ganyan ang karakter ng pagiging Kristiyano. Matapang ka, but you stand in the truth, sa katotohanan. Naalala ko po yung BS namin kahapon, at nabahagi ko po about doon sa katotohanan. Bakit mahalaga ba sa tao ang maging makatotohanan? At may nagsagot, dahil yung po, pastor, makakalaya sa iyo sa katotohanan. Diba? At maraming opinyon ang lumabas. Nung tayo hindi pa Kristiyano at hindi pa tayo malaya, ano malang mapakinggan natin, parang pasok dito, labas doon. Pero nung simula nang tayo ay magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, at nabago na yung ating pagkatao, at namulat tayo sa katotohanan, yun na yung pamamaraan ng Diyos para ikay malaya, mabago na ang iyong pagkatao. Amen ba? Ang pag-ududa o pag-aalingan ni Tomas, verse 24 and 25, sa binasa natin, ngunit si Tomas, tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala doon nang dumating si Jesus, kaya't sinabi ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang kamay at hanggat hindi ko nailagay ang aking daliri sa mga iyon at hahawakan ang kanyang tagiliran. Yan. So, una dito, yunin niya is marinig niya lang balitang iyon, na niya rin makita si Jesus. Pero nag-aalinlangan siya, baka iisahan lang ako ng mga kamahang kong ito. Baka pinagbubulaan lang ako ng mga kasamahan kong ito. Kaya narinig niya lang narinig na niya lang mula sa iba. Narinig na ba tayo ng mabuting balita, pero hindi natin binibigyan? Ganun ba tayo? Naka-experience tayo? Kasi ako ganun Meron lumapit sa akin, pero Pero hanggang dumating sa punto at hindi man ako tinigilan ng pagdadalaw, tiyatsaga, hindi sa kanya, kundi merong revelasyon na binigay ang Panginoon. Ginamit lamang siya ng Panginoon para ako ay makilala sa Kanya. Gayon din tayo lahat, ganyan ang mga istorya natin sa buhay, sa pagiging isang Kristiyano.
Mahirap maniwala sa second na kwento. Yung pasa-pasa. Di ba? Uy, di ba ganito, ganyan? Di ba ganito, ganyan? Sabi ni Kuya Had, sabi ni Kuya Endry, sabi ni ganito. Di ba? Kailangan mo kunin yung source, main source, kung talagang sabi. Naalala nyo sa isang relay, sa relaying words, pag sinabi mo sa una, iba na madadating doon sa dulo. Di ba? Anong nangyayari? Kasi nauumit minsan yung mga words. Ganun din. Kung wala tayong exact na tamang relasyon sa Diyos, hindi natin magagampanan yung tinatawag po nating katotohanan na nagmumula sa Diyos. Pinapakita po sa atin dito kung gaano po dapat kalalim ang buhay natin sa Diyos. Ang pag-aalinlangan, ano po, nakatulad ng ilan sa atin, ay kailangan munang makita ang patunay na mayroon tayong bago. Ng pagbabago mula sa ikaw at sa bagong ikaw. Ipinapanoon na ang Diyos ay hindi natatakot mga pagdududa. Kundi ang gusto ng Panginoon ay ipakita sa atin kung gaano kahina ang tao. Diba? Kaya dito, katunayan sa sobrang kahinaan nating mga tao. Ang pagdududa, sinabi ko nga kanina, yan ay isang mga bagay na kahinaan ng tao. Sabi doon sa Santiago chapter 1 verse 6 hanggang 8, sabi doon, subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos. Naniniwala ba tayo doon? Kapag ikaw ba ay humihingi at nananalangin sa Panginoon, may pagdududa ka bang dumadating sa buhay mo? Kasi sabi niya dito sa Santiago, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos. Dapat magtiwala. At huwag mag-alinlangan. Magdududa. Sapagkat ang nag-aalilangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ang anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Yan. Huwag daw aasa sa Panginoon kapag mayroon pagbabago-bago sa isip. Bakit? Kasi wala kang focus. Ano ba talaga? Yung ba ay gusto mo o gusto ng Diyos sa'yo? Alin ang gusto mo? Yung dapat masunod ang gusto ng Diyos sa'yo o gusto masunod yung gusto mo lamang? Ang dapat laging unahin mo ay gusto ng Diyos sa buhay mo. Hindi pwedeng masunod yung ano yung gusto mo. Tama ba? Kasi pag yung gusto mo ay mangyari, ano po? At pag may pangit sa huli, sisisihin mo. Sino? Ikaw. Kasi walang direksyon eh. Walang plano. Hindi mo isinangguni sa Panginoon. So, kailangan mayroon plano at pagsasangguni sa Panginoon. Pero kailangan hindi dapat doon magbago ng isip. Sa Mateo chapter 14 verse 29 to 31, sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa babaw ng tubig.
pagsinsiya na malakas ang hangin, natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, ninyo ako. Sigaw niya, agad niyang hinawakan, o agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit man ang iyong pananampalataya niya kay Pedro. Ito yung senaryong yon. Nasa gitna sila ng kalagatan at dumating ang isang unos, malakas ng hangin at bagyo. Nasa bug. At nawala sa pag-iisip ni Pedro, nakasama pala niya ang Diyos. Na siyang may kapangyarihan na pagpatigil doon sa karagatan. Pero bakit nagduda at nawala sa kanyang pag-iisip na kasama niya pala ang kanyang guro? Ganon din tayo, kuminsan. Kung ibagay natin sa ating spiritual na buhay. Alam natin, Kristiyano tayo. Pagdating ng pagsubok, anong nangyayari? Nakikita natin yung malaking problema. Pero hindi mo nakikita yung kalakihan doon sa likod ng problema, yun ay Diyos. Ganyan minsan sa senaryo ng buhay natin. Ganyan din si Tomas. Yung pagdududa. Ilang taon sila magkakasama? Nakita niya yung mga ginawa ng Panginoon, yung mga himala. Alam naman na niya na mabubuhay ang Panginoon eh. Pero bakit tumantong? Pagdating ng sa kanyang pagbabalik, oy, dito na ang Kristo, naandito na. Kaya maraming malilin lang eh. Na sinasabi doon sa Revelations, na even elect will deceive. Kaya kailangan ay maging rooted sa salita. Dating ng panahon, tayo ay hindi ma-deceive. Yun ang 26 and 27. Piniya kay Tomas, ilagay mo daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, huwag ka nang mag-alilangan pa, sa halip ay maniwala ka. Ito yung pagtatagpo ni Jesus kay Tomas. After 7 days o 1 week o 8 araw. Kung titingnan po natin, pinaghandaan, kasi alam ng Diyos na itong si Tomas, ay mayroong ganong pag-iisip. Kasi makapangyarihan ng Diyos. God is all-knowing God. Diba? Isip ng tao. Diba? Alam niya yun kung bakit ka po sa church. Mo para pagpunta sa church. Samba ka lang ba? Kaya ang layunin niya ng Panginoon kay Thomas ay upang magkaroon ng pagkaunawa. At hindi God. Isipin mo, ikaw Thomas, magkakasama na tayo. Bakit pagdududahan mo pa ako? Di ba? Ano yung karakter ni Jesus? Wala yung magiging humble. Pero hindi eh. Pinakita ng Diyos kay Tomas
nauunawaan kita, Thomas. At hindi ako galit sa iyo. Inaanyayahan kita. Tingnan mo yung aking butas sa aking mga kamay. Maging sugat sa aking tagiliran. Sabi ng Panginoon sa kanya. So, pinapanumbalik yung tamang relasyon muli ng Diyos kay Thomas. Hindi siya kinundina. Di ba? Kung ibang tao, sabi, pero hindi ang Panginoon eh. Siya'y tapat. Siya'y mapagmahal. Kahit sa panahon ng pagdududa natin, minsan, pinapakita niya yung kanyang katapatan at pagmamahal sa atin. Gaano man tayo nakagawa ng kasalanan, malaki man o maliit na pagkakasala, nariyan pa rin ang Diyos na handang magpatawad sa ating mga nagawang kasalanan. Amen po ba? Kaya nga sa sinabi doon sa John 14:15, ang sabi doon, kung iniibig niyo ako, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Is it command? Command ba ito? Utos ba ng Panginoon nito? O batas? Is it a command o is a law? Sabi ng Panginoon, kung iniibig ninyo ako, tutuparin. Pag sinabing tutuparin, gagawin mo yan. May action. Di ba? Kaya yun ang gusto ng Panginoon. Kaya sabi doon sa Gawa chapter 3 verse 19, kaya magsisi kayo at manumbalik sa Diyos. Kaya ganoon na lamang yung pagpapakita ng pagpapahalaga ng ating Panginoon dito kay Thomas. Kasi matagal na sila magkasama eh. Eto na ako, Thomas. Alisin mo na yung pagdududa mo. O eto na. Para maalis yung pagdududa mo. Diba? Pangatlo, yung pagpapahayag ng titiwala sa Panginoon. Sabi dito, sumagot si Thomas, Panginoon ko at Diyos ko. Nang makaharap niya si Jesus, nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Nawala ba? Nung kanyang ma-encounter na si Jesus at nang makita na niya si Jesus, ay, totoo nga. Ikaw nga ito, Panginoon at Diyos ko. Doon pa lamang biglang umusbong muli yung kanyang pananampalataya. Nung makita niya muli si Jesus. Bakit? Nakita niya na harapan si Kristo. At hinawakan pa niya yung mga sugat. Kaya umusbong agad yung tunay na pananampalataya sa Kanya. Kaya tinawag niya ang Panginoon ko at Diyos ko sa Jesus. On that time. At doon, nagkaroon din ng pagsuko sa kanyang buhay. Na pala yung pagdududa, kailangan isuko sa Panginoon. Ganon yung twist. Sa buhay kaya natin, sa buhay spiritual natin,
paano nang minsan na parang tayo ay nagiging tumas? May panahon ba tayo na minsan hindi natin maunawaan yung pagkilos ng mundo, kilos ng Panginoon? Sino ba ang dapat mamayani sa buhay ng ang mundo ba o ang Kristo? Kailangan Kristo ang mamayani. Tulad ni Thomas, na siya ay nakaunawa na ang kanya palang sinasamba ay tunay ng Diyos at pag-usbong ng pananampalataya niya sa Diyos. Na ma-encounter niya si Jesus ay mayroong pagbabago. Nagkaroon ng personal encounter. Nakilala si Jesus na tunay. At napalitan yung pagdududa sa paniniwala. Yun ang mahalaga. Sa bawat buhay ng ating nilalakaran sa mundong ito. Ano po? Because we are all pilgrimage of this world. Ano po? Hindi tayo taga rito. Ano? Tayo ay citizen of heaven. Ginawa ka ng anak ng Diyos simula nang ikaw ay tumanggap sa Panginoon. At tinatakang ka ng seal ng Panginoon. Sinelyuhan ka ng banal na Espiritu. Yun ang mahalaga para ikaw ay maligtas. Sabi doon sa Romans chapter 10 verse 9, kung ipinapahayag ng iyong mga bibig, ano daw po? Pinapahayag. Pag sinabing pinapahayag, isinasabi mo, iniwiwika mo. Ano po? Hindi yung lang. Pag sinabing ng iyong bibig, ibig sabihin, paggalaw sa iyong bibig. Hindi yung tahimik at nag-aano sa isip. Kundi sinabi doon, kung ipinapahayag ng iyong mga bibig na si Jesus ay Panginoon, kaya mahalaga na mayroon kang pagsasabi. At buo mong pusong na sumasampalataya ka na siya'y muling bunuhay o binuhay, maliligtas ka. Alam niyo ba yun ang assurance of salvation? Ang Romans 10:9. Na kapag ikaw ay sumampalataya at naniwala na si Kristo ay namalay at muling nabuhay, maliligtas ka. Pangako ng Panginoon yan. Sa tunay, ano po, na tumanggap kay Kristo. Sa tunay na tumanggap kay Kristo. Kasi meron lang tumanggap, pero hindi tunay. Kailangan merong tamang relasyon sa Diyos. Parang yung iba dyan na, kilala ko ang Panginoon. Pero yung paggawa ba, nasusunod ayon sa kalooban ng Panginoon. Iba naman yun. Dapat, naniniwala ka at sinusunod mo dapat yung kalooban ng Diyos at mga utos ng Panginoon. Romans 10:17, ang pananampalataya ay nagmumula sa ano daw po? Ano daw po? Pakikinig at pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya ang Biblia, ano po? Isang instrumento para tayo po ay lumagong espiritual. Pagkain ng buhay natin to. Or manual natin dito sa mundo. Kung ang mga devices, mobile, cars, appliances, kung mayroon mga manual yan,
dapat din tayo may manual. Ito yung manual natin. Itong Biblia. Kaya lagi kong sinasabi that the Bible is the basic instruction before leaving earth. Ulitin ko, basic instruction before leaving earth. That's the Bible. Bakit? Simula hanggang wakas na andito nakalaad o nakasaad ang mangyayari sa hinaharap. Walang nobela sa mundong ito na kagawa, na alam niya ang hinaharap. Biblia lamang ang nakakaalam ng hinaharap. Amen po ba? And last but not the least, pagpapala ng Diyos sa mga naniniwala. Lahat ba tayo pinagpala? Palakpakan natin ang Diyos. Yan. Kung pinagpala ka, it's good. It's very good. Sabi doon, sinabi sa kanya na Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakikita, gayo'y may naniniwala. Alam niyo po, napaka-blessed nila noon. Ano po? Kasi na-encounter nila si Jesus. Ano po? Kaysa sa panahon natin ngayon. Pero, napakahirap din naman buhay. Ano po? Kung bakit? Kapag ikay nagsisinungaling, doon, kakainin ka ng lupa. O kaya, ikaw ay mamamatay diyan lamang sa gilid. Alam niyo si Sapira? Kilala niyo? Si Ananias at si Sapira? Namatay sila dahil sa pera. Kaya Sapira Bakit? Nagsinungaling sila sa banal na espiritu. Ang mga Israelite, reclamites ng Ekramites, doon, sa wilderness, kinain sila. Puro kayo reklamo. Diba? Kaya dito, sinasabi po ng ating Diyos, kailangan pilihan ng Diyos na ginagawa niya. Kung iisipin natin noon, mas mapalad sila. Tayo ngayon, sa panahon ngayon, mapalad ba tayo? Mapalad na mapalad tayo. Bakit? Even though kahit nagsisinungaling ka, hindi ka namamatay sa kabiligid Mahaba ang kanyang pasensya. Kung si Pinocchio nga lang ang tao ngayon, sinungaling, hahaba ang ilong. Pag sinungaling, hahaba ang ilong. Baka pagpasok pa lang natin sa gate dyan, nagpaparanggaan na kita. O iwas mo yung ilong mo. Bakit? So po pa lang dito, wala ka na Wala ka nang itatago kasi mahaba na yung ilong mo. Diba? Kung iisipin po natin, mapalad tayo kasi binigyan pa tayo ng biyaya ng Panginoon. Binigyan tayo ng haba ng panahon na magbago. Di po ba? Noon, grabe yung pagsisinungaling mo ngayon, nare-realize mo na, nakasalanan pala sa Panginoon magsinungaling. Kasalanan pala sa Panginoon ang gumawa ng masama. Kaya hindi mo na siya nagagawa. Kasi meron na ang taga-convict. Sino yun? Holy Spirit.
Siya ang nagkukunbik. Kaya sabi niya, mapalad, ang mga hindi nakikita. Sabi niya doon, hindi, sabi pa mo dyan, pinagpala silang hindi nakakakita, gayon may naniniwala. Ano po? Tayo po ang tinutukoy ng Panginoon. Hindi sa mga bagay na pisikal, hindi sa mga bagay na material, ngunit sa pananampalataya. Tinuturoan po tayo ng Panginoon na ang tunay na pananampalataya ay hindi sa bagay na nakikita. Tandaan po natin yon. Kundi sa mga bagay na hindi natin nakikita. Tama yung nasabi ko kanina, di ba? Hindi man natin nakikita ang ating utak, pero naniniwala tayong may utak tayo. Tama ba? Hangin. Naniniwala kang may hangin kahit hindi mo siya nakikita. Nananampalataya ka dahil nafe-feel mo siya, ang hangin. Di po ba? Ganun din ang pagkilos ng Panginoon sa buhay nating espiritual. Ang ating pananampalataya, kahit hindi natin nakikita ang Diyos natin na buhay, pero nararamdaman natin kumikilos siya at gumagawa sa ating buhay. Amen ba? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Ang layunin niya ay lumago ang ating pananampalataya. Makilala pa natin at mawalhati natin ang Diyos sa ating mga ginagawa. Sa ating mga ginagawa, dapat mawalhati ang Diyos. Kaya nga, di ba, minsan sa aking prayer, sinasabi, Lord, sa aming paglakad, sa paghawak ng aming mga kamay, sa aming mga pag-iisip at pananalita, ito'y magbibigay ng kalulhatian sa iyo. Bakit? Kasi minsan ang tao sa paglakad, iba-iba ang lakad. May lakad na matuwid, may lakad na lubak-lubak, at may iba-ibang lakad. Yung pananalita, maging ganun. May mga bagay na sinasabi nating labag sa kalooban, sa kapwa, at may mga bagay naman na sasalita na below the belt. Anong below the belt? Hindi ko naisipin. Kayo na lang mag-isip. Tingnan niyo po, At ipakita sa tao ang tapat na pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan. Naniniwala tayo doon. Dahil sinabi doon sa Romans chapter 5 verse 1, sabi doon, yamang inaring ganap tayo. Inari na ba tayo ng Diyos? Kung inari na tayong ganap ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon na tayong kapayapaan sa Diyos. Pero bakit lagi tayong namumblema kung minsan? Ang sabi doon, mayroon na tayong kapayapaan sa Diyos. Ang tanong, nasaan yung pananampalataya? Natural na daw sa tao ang mag-alinlangan. Pero hindi buhay ng tao ang manatili sa pag-aalinlangan. Tama ba? Kasi, sabi doon, inaring ganap ka na. Nino? Ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pananampalataya. At doon sa pananampalataya nun, meron kang kapayapaan. Di po ba? Kaya sinabi doon sa John 3:16, letter B,
upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Kadugsong doon sa kapayapaan ng Diyos. Sa Romans 5:1. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao, pero siyang gumagawa ng kanyang kapahamakan. Di ba? Kung tao ay marunong laging mag-isip ng tama kaysa sa mali, yung kapayapaan mananatili. Pero kung ang isip niya laging kamalian, ang ginagawa niya, there's a consequences lagi sa kamalian. At yun ang kanyang ikapapahamak pagdating ng panahon. Amen po ba? In applications, huwag tayo matakot kung minsan tayo po ay nag-aalinlangan. Sabi sa Awit chapter 103 verse 14, alam ninyo na alabok itong ating pinagmulan. Tayo ay galing sa labok, tama ba? Binuhay lamang tayo ni Kristo para tayo po ay magkaroon ng buhay at makilala natin siya bilang Diyos na ating tagapagligtas. Na namang ating hahantungan, alam ng Diyos ang ating kinahinatnan. Hindi siya magagalit kung tayo po ay minsan nag-aalinlangan o nagduduta man, kundi nais tayong ibalik ng Panginoon sa katotohanan. Amen po ba? At ang pangalawa, inaanyayahan tayo lagi ng Panginoon na tayo ay laging lumapit sa Panginoon. At huwag tayong magduda sa pagkilos niya sa buhay natin. Lord, ano ba yung plano mo sa akin? Ano ba yung nararapat para sa akin? Tandaan natin, there's always a Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Ang lahat ng tao sa mundo ay may plano ang Diyos. Nasa tao ang pagdidesisyon kung tama o hindi. Kaya't ang tao ay binigyan ng free will, ng pagpili. Dahil sa sobrang katigasan ng ulo ng tao, kahit pinakita niya yung kanyang biyaya sa tao, hindi pa rin matanggap-tanggap. Kaya nga yung free will na yun ay binigyan niya para makapagpili ang tao kung anong destinasyon ang kanyang pupuntahan. Sa kaliwa o sa kanan ka. Sabi doon sa Santiago chapter 1 verse 5 to 6, ngunit ang sino man sa inyo may kulang karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos. At huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Wala siyang lakas, wala siyang kakayahan. Number 3, mamuhay sa pananampalataya. Na tayo ay umayon sa Diyos at hindi sa mundo. Sabi po doon, kailangan tayo magbago. Itong pagkabuhay ng ating Diyos ay isang paalala na mahalaga ang buhay ng tao.
na may Jesus na nagpatuloy at nagbigay sa atin ng pagpapala. Tayo po'y tumayo at manalangin. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Ilapit natin sa Diyos na buhay ang ating mga sarili upang tayo ay kabahagan ng Diyos. Tulad ni Apostol Thomas. Na siya'y lumapit at humingi ng tapang sa Diyos. At magkaroon siya ng kapayapaan dahil sa kanyang pagdududa. Na doon sa ating pamagat ay mula sa patunay patungo sa pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, lumalapit po kami na may pagpakumbaba. Tulad ni Tomas na may pagkakataon na kami minsan ay nagdududa, natatakot at naghahanap ng kasagutan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga kakulangan, sa mga pananampalataya, sa gitna ng aming pag-aalinlangan. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo, Panginoon. Kahit hindi namin nakikita ang lahat ng kasagutan. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo kami tinakwil at binigyan mo kami pagkakataon, Panginoon, na lumapit sa iyo. Binigyan mo kami, Panginoon, ng lakas sa aming mga buhay. Tulad, Panginoon, ni Tomas, hindi mo siya itinakwil sa kanyang kahinaan, bagkus pinalakas mo ang kanyang pananampalataya. Turuan mo kaming maniwala, hindi lamang sa aming nakikita, kundi sa iyong mga pangako, Panginoon. Gawin mo kaming mga mapalad na mga anak mo na sumasampalataya kahit hindi nakikita. At sa bawat pagsubok, Panginoon, na minsan naharap po namin, O Diyos, ipaalala mo sa amin, lagi na ikaw ay buhay at nariyan sa aming piling. Naway maipahayag din lagi namin sa aming mga puso na tulad ni Tomas, na ikaw, Jesus, ang aming Panginoon at Diyos ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa alaala na ginawad mo, Panginoon, sa amin. 2,000 years ago, Panginoon, ay nangyari doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Ay pinakita mo ang iyong greatest love sa amin.
upang kami ay magkaroon, Panginoon, ng tunay na kaligtasan na nagmumula sa iyo. Hindi magagawa ng tao man, Panginoon, ang lahat ng iyon. Kundi dahil sa iyong biyaya, ay tunay nga, kaming lahat ay nakatanggap na mga bagay, O Diyos, na hindi namin inaasam. Salamat po sa iyong ginawa, Panginoon Lord, doon sa krus. Kaya pinupuri ka namin, sinasamba, Panginoon Lord God, at dinadakila. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu. Ang lahat na pinatawad ng Panginoon ay magwika ng Amen. Purihin ang Diyos. Makakaw na po ang lahat.